Good day, students. I am Miss Villeta and I'll be teaching today preventing and responding to accidents. Firstly, I want to ask if any of you have ever experienced any accidents at home, to your family, or to you. Anyone wants to answer or share their experience? Okay. So, ngayon, I'll be showing pictures and pwede i-guess nyo or tell me what kind of accident this is. So, here's the first picture. Ayan. So, ayun nga. Tama. Nakita naman natin na siya ay nadulas accidentally dahil may banana peel. And, can you tell me what type of accident this is? Okay, very good. Nakita naman natin na yung bata na accidentally niyang, not really accidentally, pero talaga nahawakan niya yung mainit na pan dun sa may stove, So, let's start na. So, what are accidents? Any of you, meron ba kayong idea ano ang accident? Okay, thank you for sharing your insights. So, accidents are unexpected events that can cause harm, injury, or damage. They often occur because of unsafe behavior or unsafe environments. So, ang accidents, ito ay mga bagay na nangyayari na hindi natin namamalayan or hindi natin ine-expect. Pwede siyang mag-cause sa atin ng harm, ng injury, or ng damage. Kapag ba sinabi nating harm, nakakamatay? Siyempre hindi. Though hindi siya nakakamatay, maaari pa rin itong maiwasan. Okay? So, many accidents can actually be prevented through awareness, preparation, and responsible actions. Understanding how accidents happen allows us to respond more actively. So, dapat lagi tayong aware sa mga aksidente na mangyayari. Dapat, tulad kanina sa mga picture na pinakita ko, hindi ba? May nadulas ng dahil sa banana peel. Ano ang dapat natin gawin? Anyone? Yes, tama. Dapat mas maging aware tayo sa nilalakaran natin. Mas maging aware tayo kung may mga nakakalat ba sa paligid natin na baka pwede nating madapa, di ba? So, importance of accident prevention. Preventing accidents reduces the risk of injuries and emergencies. So, as long as alam natin yung paano maiiwasan ang mga aksidente, mas mababa yung chance na mangyari sa atin yun, di ba? A safe environment improves productivity and focus. So, dapat, andito na rin yung pagiging aware natin kung talagang safe ba. For example, yung stove nga kanina, if aware ba tayo na masyado siyang mataas para sa mga bata, para maabot nila, para hindi sila mapasok. It protects both individuals and organizations from physical and financial harm. Developing a safety mindset helps avoid unnecessary risk and builds responsibility. So, yung pagkakaroon natin ng safe na mindset or yung pagiging aware natin sa paligid natin pagdating sa accidents, nakakatulong siya na maiwasan yung mga financial burden natin kasi isipin na lang natin kapag na-injure tayo, di ba? Parang ang gastos-gastos pa niya kasi kailangan natin pumunta sa ospital, kailangan natin alagaan pa yung sarili natin kasi ganito, ganyan. So, meron din iba't ibang common accidents. So, meron tayong slipping and falls. Ang slipping and falls, ito, nangyayari siya mostly dahil sa basa yung mga nilalakaran natin kasi madilim yung paligid, masyadong mataas yung susunod na step. Next is burn. Burn caused by hot equipment, chemicals, or faulty electrical items. So, eto nga, tulad ng nakalagay sa example ko, yung naabot ng bata yung hot na pan. Kasi nga, masyado siyang abot ng bata. Tapos, andito na rin yung faulty electrical items. Ito yung pag nag-ground tayo, or kapag, alam niyo yung mga wire, na open wire, kapag nahawakan natin yun, of course, there are chance na ma-burn tayo doon. Next is cut.
Cut happen due to sharp tools, improper handling, and broken objects. So, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng sharp, hindi ba? Sharp, ito yung matatalas na mga bagay-bagay na gamit-gamit. So, kapag naging masyado tayong, alam nyo na, maging improper sa paggamit, or magkamali tayo ng paggamit dun sa isang bagay, pwede tayong masugatan. Hindi lang yun sa maling paggamit ng isang bagay. Pwede rin siyang dahil sa mga nasirang glasses, mga salamin, ganon. Or mga nabasag na plato, pwede rin yun, actually. So, kailangan natin maging aware kung ano ba yung mga hinahawakan natin, kung ano ba yung nasa paligid natin, lalo na kapag may mga nakikita tayo mga basag-basag sa gilid natin. Next is choking. So, choking occurs when objects or foods block the airway, often due to unsafe eating habits. So, pati sa pagkain natin, isa na rin yan sa dapat natin i-prevent na harm. Hindi naman natin may iwasan minsan na kapag kumakain tayo ng masarap, syempre may enjoy natin siya, right? To the point na sunod-sunod na yung pagkain natin. So, dapat maging aware pa rin tayo or mas maging maingat tayo sa pagkain natin. Let's slow down and enjoy our food. So, ito, meron din tayong causes of accidents. So, meron tayong human factors. Ang human factors, ito yung fatigue, stress, rushing, or distraction. Pag sinabi natin human factors, ito yung tayo mismo, yung sabihin na nating nagdadala ng harm sa sarili natin. Kasi, ang nangyayari kapag nagiging distracted tayo sa paligid natin, hindi natin namamalayan na hala, dyan na pala yung matulis na bagay. Bigla tayong bumangga sa matulis na bagay na yon, Next is behavioral causes. Unsafe actions, misuse of equipment, or ignoring safety rules. Dito, hindi dapat matigas yung ulo natin, lalo na pag may mga nakikita na tayo na dapat nating masundan na instructions. So, kailangan maging, palasunod tayo sa instructions, no? Tapos, ayusin din natin yung mga paggamit natin sa mga equipments para mas maiwasan natin yung pagkukos ng harm sa sarili natin. Next is environmental hazards. Ito yung mga naturally sa environment natin na pwede natin maiwasan pero hindi natin masasabing hindi pwedeng nandyan yan. Or hindi pwedeng wala yan dyan. Ayun yung mga slippery na floors, cluttered areas, poor lighting. Kasi may mga instances na syempre may mga magmamap. Katulad sa mall. 'Di ba ang mall lagi yan nililinis? So, kailangan may mga wet signs doon. May times kasi na hindi nalalagyan, or masyadong wide yung range, pero hindi lahat yun malalagyan ng wet floor. So, ang mangyayari, masislip tayo. Tapos, yung mga cluttered areas, sabihin na natin na mapadaan tayo sa junk shop. Tapos, syempre, kapag sinabi natin junk shop, may instances na nakakalat yung mga gamit-gamit nila doon, di ba? So, may times na kapag naglakad tayo, ganon, pwedeng meron tayong matapakan na sharp tools or anything. Yung mga poor lighting naman, tulad nga sa ilaw, kapag maglalakad tayo sa gabi, tapos sira yung ilaw dun sa kanto. So, syempre, baka mamaya madapa tayo kasi di natin makita kung ano yung nasa harap natin. Next is lack of training. Not knowing the correct procedure or safety measures. So, ito, katulad na lang din siya dun sa behavioral causes kung saan hindi natin binabasa or iniintindi ng maigi yung mga instructions. So, dapat lagi tayong maging aware. Kailangan alam natin kung ano yung ginagawa natin para maiwasan natin yung harm. And last is poor maintenance. Faulty tools, broken equipment, or lack of PPE. Pag sinabi kasi natin poor maintenance, ito yung kulang natin sa pag-aalaga or kulang natin sa mga bagay na meron tayo. For example, meron kang ubo. Tapos hindi ka nag-face mask. So, ma-harm mo yung iba kasi pag umubo ka, mahawaan mo pa yung iba. So, yun yung poor maintenance. So, next is, preventing accidents. Behavioral muna tayo. So, we have to stay alert and avoid distractions like phones when working.
So, alam naman natin na may time na lagi tayo nasa phone, lagi tayo kahit naglalakad, nagtatrabaho, or may ginagawa. Mostly nasa phone tayo. So, kailangan maiwasan natin yan para mas maging aware tayo sa paligid natin, sa kung ano nangyayari sa atin, ganon. Follow instructions and safety guidelines consistently. So, kailangan ayusin natin yung behavior natin pagdating sa instructions and safety guidelines. Basahin natin ng maigi kung paano ba gamitin yung ganito, ganyang bagay. Tignan natin kung ano ba yung, tignan natin kung may mga signage ba dyan, kung ano yung, for example, merong, constructions ongoing, ganon. Kailangan maging aware tayo na may mga ganon palang signage dyan. Avoid running indoors or rushing tasks to prevent mistakes. So, kailangan maging rin tayo, maging aware din tayo kahit nasa bahay lang tayo or kahit nasa loob tayo ng mall. Iwasan natin yung magtatatakbo tayo, ganyan. Yung, kapag may mga kasama kayong bata, iwasan yung patakbo-takbo sila sa paligid kasi may chance na madapa sila na nagkakos ng harm sa kanila yun, syempre. Use tools properly and return them after use. So, syempre, hindi lang porket alam natin kung paano gamitin ang tools, dapat pabayaan na lang natin yan after. Kailangan, alam din natin kung paano sila i-store after using it. Para mas maiwasan natin na nakakalat lang sila sa paligid natin. Kasi pag yan, nakakalat lang sa paligid natin, ang mangyayari, may chance na ma-pick up siya ng bata, tapos ma-hurt ng bata yung sarili niya, o kaya naman, accidentally matabig natin at masugatan tayo. And lastly, we have to keep personal items organized to avoid causing hazards. So, dapat maayos yung pagkakalagay natin sa mga gamit. Nasa taas yan, nasa tago, yung mga ganito, ganyan. We have to make sure na naka-safety place yung mga alam natin na maaabot ng bata. For example, kailangan nasa cabinet yung mga knives at kung ano-ano pang matulis na bagay or mga babasaging bagay para hindi nila maabot. Next naman sa preventing accidents, when it comes to environmental naman. So, we have to clean spills immediately to prevent spills, of course. Keep pathways clear and remove unnecessary clutters. Ensure adequate lighting to avoid missteps. Place safety or warning signs when needed. For example, ito yung mga wet floor, constructions ahead, ganon. Inspect tools and equipment regularly for defects. And next naman is our protective tools and substitutes. So, meron tayong mga protective tools na ginagamit para mas maiwasan natin yung harms na nangyayari sa atin. So, we have gloves. Para sa inyo, para sa inyong gloves. Okay. So, yung gloves, we have to use it to protect our hands. For example, kapag nag-gardening tayo, kapag naghuhugas tayo, ganon. Next is goggles. Baka naman isipin nyo yung goggles kapag nagsuswimming lang. Syempre, hindi lang doon. For example, meron tayong mga project sa science, ganon. Kailangan natin ng goggles para kapag may chemical na allotted dun sa science na project na ginagawa natin, para maging safe tayo, hindi tayo manang sa mata. Aprons or lab coats. Syempre, alam na natin kung para saan yun, no? Next is non-slip footwear. Dapat maging aware tayo kung ano yung sinusuot nating mga footwear, no? Kailangan iwasan natin yung suot ng mga footwear na masyadong madulas. Kahit tsinelas lang yan or sapatos, dapat iwasan natin yung mga madudulas na yan. Next is safety scissors or dull tools. Next naman, first aid principles. We have to stay calm and avoid panicking. Kasi, accidents yan. Sabihin na natin na hindi natin siya ina-expect, pero you have to keep calm. Dahil kapag hindi tayo naging kalmado, baka mamaya pwedeng lumala yun or pwedeng sa iba nangyari tapos nadamay ka pa kasi nga nagpapapanik ka dyan. We have to check the scene for safety before helping. Call for help immediately if the situation is serious. Provide only the first aid you are trained to give. Reassure the injured person and keep them comfortable. So,
since we are short for time, may mga katanungan ba yung mga estudyante ko dyan? May mga gusto ba kayong malaman? And if wala na, ang masasabi ko lang ay, that's it. Yun na yung ating lesson for today. And next week, of course, magkakaroon tayo ng quiz for our topic today. And sana mag-review kayong lahat. And yun lang, salamat sa pakikinig.